Pinangunahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Obispo Maximo, Very Merciful Joel Porlares, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Oy, good morning, Justice Secretary Boying Remulla. Aba, pinagbigyan po ng JBC, ha? Judicial Bar Council ang request ni Sec Boying na mapasama pa rin sa mga kandidato sa pagka-ombudsman. Wow. Di ba may Sec Boying kinasan ni Manang Aimee sa ombudsman, ha? Ayan. Dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong, pero ayan, pinagbigyan po ng JBC ang Sec Boying, ha? So paano yan, ha? Di apat na lang. Nadagdagan pala, apat na, ha? Ayan. Anyway, abangan po natin kung sino kaya ang maswerte, sino kaya ang pipiliin ng Pangulong Marcos na susunod na ombudsman, Justice Sam Martires. Ayan. Good luck, Sec Boying. Ayan. Malakas na kandidato ito, ha? Pero may mga malalakas din, ha? Malalakas din sa kusina. Ayan. Abay, good luck, ha? Justice Sam Gaerlan. Ayan. Chairman Mike Aguinaldo, ha? Nako, eto malapit-lapit din ito, ha? Super lapit din ito, ha? Ang Deputy Executive Secretary Lisa Logan. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Marami tayong mga issue ngayon at batiin natin ang mga barangay officials. Naku, yung isang kaibigan nating barangay kagawad dito sa Pasay, ha? Ay kagawad, former Chairman Antonio Petalio, ha? Abay, dati yung kasamang rumboy sa Halinalads ito, ha? Abay, tuwan-tuwa nung malamang pinirmahan na ng Pangulong Marcos ang postponement ng barangay at SK elections. Ayan, November 26 na po, mga kuya, mga ateng, ha? Na mga barangay officials ang eleksyon. Abay, tigil muna kayo sa pangampanya, ha? At nagdagdag pa ang kanilang term, ha? 4 years. Tapos, ano yan? 3 terms din. Aba, 12 years, ha? Talo pa nila ang mga mayor. Ayan, ang mga congressmen sa haba ng kanilang term kung maganda ang performance serbisyo. Trabaho tayo, mga kuya. Damdaming Bayan. Diba, Chairman? At ang presidential son, ang majority floor leader, Congressman Sandro Marcos, abay, ayaw niya, ha? Ayaw po na sila ang mag-iimbestiga sa mga kongresista na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Ayan. Kailangan daw third party. Dapat lang naman. Sabi nga ni Kong Sandro, alangan namang imbestigan namin ang may sarili. O kaya ay mga kasamahan namin dito sa Kongreso, ha? So third party daw, Apo Mayor. Ayan, Mista, ha? Mayor General Benjamin Banyes Magalong. Aba, yes, sabi niya. Wili akong suwama dyan, ha? Nako, ayaw ni Congressman Eric Yap yan. Apo BBM Magalong, ha?
Pero ang malungkot mga kuya mga ating habang tumatagal abay dumadami po yung mga naglilitawang anomalya sa flood control project. Abay hindi lamang itong si Mayor Vico ng Pasig. Abay pati si Mayor Treñas ng Iloilo. At ang sabi po mga kaibigan doon sa kanila ay meron ding ghost project ng flood control. At ang binabanggit pa rin po yung number 2 number 2 sa lista na binanggit ng Pangulong Marcos, ang Alpha and Omega Construction Company. Ayan, di ba? Pati yung ano nga ba yung isang kumpanyang hindi natapos ang project pa diyan sa may Santo Domingo Val Gonzales, Ano yung pangalan ng construction company na pag-aari din ni Diskaya, Ayan, itong first ano nga ba yan? First, St. Timothy. Ayan, St. Timothy Construction Company. Abay, siguro dapat itong mga maunang investigahan. Daming bayan. Oy, mamaya yung ating special na balita natin, kawawa naman ito mahabigan, Abay, meron po isang dating cabinet secretary mga kuya. Abay, honest ito mahabigan, honest to goodness ang paglilingkod. Dahil medyo may katandaan na po mahabigan. Abay, nagtiwala dun sa kanyang mga USEC, ayan, pinagsamantalahan yung kanyang katandaan, ayan, nakasuhan. Alam po niyo mahabigan walang naipon, walang natapos ang kanyang termino ng taghirap itong cabinet secretary, So ngayon po ayan, pagka lumalakad, nagbabaon na po siya ng sariling upuan na may gulong, ayan, yung bang wheelchair, ayan. Ngayon po dahil taghirap talaga, ayan, abay magtuturo pa siya ngayon mga kuya mga ateng, para lamang may pantustos sa kanyang sarili at sa kanyang mister na isa ring PWD. Kakalungkot naman. Daming bayan. Samantala, nakot, akala natin tapos na itong si ang pangalan nito si Julie Patidongan, Alam po niyo mahabigan may biglang lumitaw. Ayan, abay nagrereklamo yung isang dating pulis, ano nga ba nito pangalan? Si Master Sergeant asaan na? Si Master Sergeant Mendoza, ayan, abay Encarnacion, ayan, abay sinasabi po mahibigan na meron siyang affidavit pero winala, winala ba o ibinasura, biglang lumitaw po yung kanyang abogado, si Attorney Bernardo Vitriolo, abogado ni Police Master Sergeant Joey Encarnacion, na isirasangkot din sa missing sabungero. Ang tanong po dito mga kaibigan, bakit? Ano bang meron dito sa affidavit nitong si Police Master Sergeant Joey Encarnacion? At ito ay winala ba talaga? Dinukot, itinapon, ibinasura? Daming bayan. Nasa ating liyan si Attorney Bernardo Vitriolo, ang abogado ni Master Sergeant Encarnacion. Attorney Vitriolo, good morning po. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Attorney, Your Honor. Nawala. Ayan. Malapit po dito mga kaibigan anya na. Attorney Vitriolo, magandang umaga. Magandang umaga po, Pasaman Deo. Ayan na. Attorney Vitriolo, ayan na. Bakit sumisigaw, huminga ng saklolo itong si Master Sergeant Joey Encarnacion, itong inyong kliyente? Ano ba ang laman nung missing affidavit na kinukestyon niya na nawawala, Attorney Vitriolo, sir? Yes po, yung pong mga affidavits na ito ay in-execute po ng mga tauhan ni Don Patidongan, yung whistleblower. Mm-hmm. Ito po ay sinubmit ng mga tao ni Don Patidongan sa CIDG noong July 11 po
ngayong taon na to. At ito po ay hindi isinama sa case folder na i-evaluate ng DOJ investigating panel. Kaya po kami ay humihingi ng tulong sa media at ito naman po ay nagbunga kahapon. Inamin na po ng CIDG na nasa kanila yung 7 or 8 affidavits at ito po ay sinumpaan ng labing dalawang dating mga tauhan ng whistleblower na si Dondon Patidongan. At dito po pinapaliwanag nila, sinasalaysay nila na kung sino ang may kinalaman na may personal knowledge sila sa mga nangyari noong 2021 at 2022 dito sa missing Sabungero na kaso po. Ano ba nilalaman ng affidavit? Ang sabi ng ating buwit, mukhang malupit daw yung mga salaysay dito ni Master Sergeant Joey Encarnacion, Attorney Vitriolo, sir. Hindi po ito affidavit ni Master Sergeant Encarnacion. Hindi ba sa kanya? Po ay hindi po niya affidavit ito. Ang sinasabi po natin, merong affidavits yung dating mga tauhan ni Dondon Patidongan na nagsasabi doon na ang gumawa ng mga pagpatay at gumawa ng pagdukot ay itong si Patidongan Brothers. Yun po ay sinasalaysay ng mga nag-execute ng affidavit. At ito ay isinabmit sa CIDG po nung July 11 pa po. Inamin naman po ni General Abrano na nasa kanila yung affidavits. Hindi lang nila isinama sa DOJ investigating panel. Kaya po hindi po ito makatarungan dahil dun sa investigating panel sa DOJ dapat po kompleto ang kanilang mga ebidensya o kompleto ang mga affidavits na nagpapatunay kung ano ang nangyari noong 2021 at 2022. Ano ba ang nilalaman ng kanilang mga affidavit, Attorney Vitriolo, sir? Ang pagkakaalam ko po, dahil ito po ay mga dating tauhan ni Dondon Patidongan, alam nila, may personal knowledge sila na itinuturo nila yung mga Patidongan brothers ang mga dumukot sa mga tao doon sa mga arena ng Samuan. At ito ay nakita naman sa CCTV, nakita yung nagwi-withdraw na tao ay kapatid pala ito ni Patidongan at ito pala ay si Ella Kim. Yung may bit-bit na tao na nakaposas, ito pala ay kapatid niya, yung nagbit-bit, yung kapatid ni Jose, na pangalan ay Jose. Kaya po, ito po, pinapaliwanag po ng mga nakasaksi dito at ito po ay ayaw naman ilabas ng CIDG. Kaya humingi po kami ng tulong sa media para ma-interview nila o matanong nila sa CIDG kung bakit ayaw nilang ilabas ito at kung nasaan ito. Kahapon po, umamin naman si General Abrahano na nasa kanila yung affidavits at hindi nga nila sinama sa case folder. Attorney Yun po yung katotohanan. Attorney Vitriolo, mukhang yung pagdukot parang hindi pa masyadong mabigat yun eh. Pero may mga sinasabi nga ba sa affidavit na kung paano pinatay? Ang term na ginamit kinatay. Ayan. Paano daw ba kinatay itong mga sabungero bago itinapon dun sa palaisdaan dyan sa Taal Lake, Attorney Vitriolo, sir? Sa totoo lang po, hindi ko pa buong-buong nabasa ang affidavit dahil ito nga ay itinago at ito nga ay nasa kustodya ng CIDG. Napag-alaman lang namin na ang tinutumbok ng affidavit na ito ay ang mga may kagagawan na yung Patidongan Brothers. Yun po yung alam lang ng kaming mga abogado. Ayun lang po ang nalalaman namin sa ngayon. Itong si Patidongan mismo at kapatid ang kumatay doon sa mga pinatay na sabungero, attorney, ganoon ba? Hindi ko po matutukoy yon kung paano ginawa, pero malalaman po natin sa pagka ni-release po ng CIDG
yung pong affidavit. Mhm. Kaya po kami ay nakikiusap nung isang linggo pa na i-release po nila ito at ibigay sa DOJ dahil po mahalaga po ang mga salaysay dito. Mhm. At ang sinasabi nga po ni General Abrahano na hindi raw sila ang nag-assist sa pagkuha ng salaysay, pero ito po ay notaryado at ang CIDG po ay wala namang tungkulin para i-determine kung ito ba ay may katotohanan o wala. Ito po ay tungkulin ng DOJ. Mhm. Kaya po sila po, nasa kanila yung ebidensya na yan, nasa kanila yung affidavits na yan, Mhm. marapat lang po na isubmit po nila para ma-evaluate ng DOJ yung katotohanan. Ito bang mga affidavit na ito, may weight pa ba ito, Attorney? Dahil si Patidongan ay nasa witness protection program na siya, di ba? Moot and academic na itong mga affidavit na ito na magdidiin sa kanya at sa kanyang kapatid. Hindi po. Wala pa po tayo sa preliminary investigation. Oh. Nasa evaluative stage pa tayo. Mm. Kasi po nakasaad sa Department Circular number 20 na bago tayo umakyat sa preliminary investigation para hindi masayang ang oras at resources ng gobyerno at para hindi po maistorbo ang mga inosenteng pinagbibintangan o inaakusahan, dapat po dumaan muna ito sa investigation panel ng National Prosecution Service kaya sa opisina po ni Prosecutor General Padulyon para ma-determine po kung meron ba itong reasonable certainty of conviction at meron po ba itong prima facie evidence. Kaya po andun pa lang po tayo sa stage na yon. Kaya po hindi ito baliwala. Dapat po ito ay mabasa at kung babasahin ito ng DOJ na parehas ang pagtingin or hindi sila magiging bias, impartial sila, mababago po lahat ang narrative ng pinapalabas ng Patidongan Brothers na may mga tinuturo na mga taong inosente. Attorney Vitriolo, kayo po ay abogado ni Master Sergeant Joey Encarnacion. Kayo rin po ba ay isa sa mga abogado ni Charlie Atong Ang? Hindi po. Ako lang po ay nagre-represent kay Master Sergeant Encarnacion kasi po dinadawit siya dito sa missing Sabungero at sinasabi na siya daw ay nagmamay-ari ng palaisdaan sa Taal Lake na doon naman daw ng mga bangkay. Tinatapon yung mga tao at doon po dinidispose. Wala pong katotohanan yan sapagkat meron po tayong ebidensya, mga certification ng munisipyo ng Laurel at munisipyo ng Talisay at ang DNR na si Master Sergeant Encarnacion po ay wala po siyang palaisdaan noong 2021 at 2022. Nasa record po yan, nasa record ng mga government agencies at local government units. So anybody can investigate, anybody can verify po yan. Kaya po kami ay nagsasalita kasi po mabigat po ang bintang ni Dondon Patidongan sa aking kliyente. Okay. Attorney Vitriolo, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po at magandang umaga po. Si Attorney Bernardo Vitriolo, ang abogado po ni Police Master Sergeant Joey Encarnacion na sinasabi po may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake na pinagtapunan daw ng mga bangkay na mga dinukot at pinatay na mga sabungero. Daming bayan. Pero tahimik ang kampo ni Charlie Ato ang ngayon Ayan, Attorney Lorna Kapunan Abay, balik legal counsel po ba kayo ni Charlie Atong Ang ngayong hindi na po matutuloy ang impeachment? Daming bayan.
Babalikan po natin bilang pang mga issues si standby Leta Narciso. Ano ba ang latest sa Malacanang? Ha? Oy, standby Raymond, ano ba naman yung sumingaw na amoy dyan sa Senado? Ha? Alang yan naman ano ha? Abay, ano ang gagawin ni Sergeant at Arms at Senate President Chis Escudero doon sa isang staff ng senador, ha? Babae po mga bigan, ayan balitang-balita sa Senado na nagmarihuana sa loob ng Senado, ha? Totoo bang nangamoy hanggang doon sa session hall? Ang lupit naman. Abay dapat yata mga mga staff po dyan sa Senado ay magpa-drug test, ha? Abay lang yan, ano ha? Session? May session, ha? Sa loob ng Senado, may humihidit na marijuana. Daming bayan. Ano ba yan? Spy Raymar Phil. Babalikan natin, standby Raymond. Sino ba yung lady staff na yan, ha? At standby manang Milky Rigonan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, Apo. Apo Justice Sam Gaerlan. At Mista General Edwin Ernie. Alas 8:34. Daming bayan. Oras Sister L. It's 8:40 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thursday, bisperas ng Swell Day, Oo Lakay. nga pala. Ano? Ay, salamat. Salamat, Lord. Oras de peligro. Ayan. 15 na po bukas at magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at good morning, Diyos maray na aga sa gabos ng mga kababayan ko sa Jubillar Albay. Lakay, ang Jubillar ay fiesta. Happy fiesta sa Jubillar Albay and shout out sa mayor namin bago pa sabihin sa akin ni Lakay, si Mayor Jorem Arcangel. Yan ang dapat mong unang binabati. Yung Si mayor, Mayor, bago si vice mayor. Siyempre, may bias ako kasi yung vice mayor, tiyuhin ko. Sa aming vice, si Tito Nong Arellano. Yan. Happy Fiesta. May maganda dyan Lakay. Meron nga yung pageant. Mutya ng Jubillar. Aba, kasabay pala ng sumali ka ba sa beauty contest doon? Hindi ako po pwede Hindi Lakay. pwede. Yung height ko bagsak. Ganun ba? Magsuot ka ng 3 inches na 6 inches na takong. Ang requirement Lakay doon parang pag di ba meron pag when wearing heels ganito ang height pero pag walang heels ganun ganito ba lang. yun? Alam mo naman ang height ko. Oo, parang presyo ng asin. Hindi masyadong tumataas. Ayan, sabi nga ni Boy Lacjo nung makita ka akala ko lang matangkad si Sister L. Matangkad yan ka ako pagka naka-heels yan. Ang sakit naman nun. Pero okay lang yan Lakay. Oy, ba't hindi natin yung sina Governor Angelina Tan Suarez? Ayan. Hello po. Ang Tangerine Chocolate. Yes, sa kanilang Nyugyugan Festival. Ay, oo nga pala. Nyugyugan. Wala pa tayong bukayo dyan. Di ba ang Nyugyugan Lakay sumasali sa Aliwan Fiesta? Yes, oo. Gaganda ng kanilang mga dyan kandidata ha. Ayan. At gumagawa kayo ng bukayo, Governor Helen. Bukayo talaga. At tingnan mo Lakay. Pagkanyug, bukayo Oo Ayan. nga, tama. Yun yung minatamis, di ba Lakay? Pampalaman yun sa puto minsan. Sabi nung pinsa kong biniligawan nun kinantsawan siya nililigawan niya ha. Unang date nila ha. Alam mo merienda nila. Bukayo. Cokes tsaka bukayo. Kung diabetic ka Lakay, patay na. Daming bayan. Ayan, sandali lang. At good morning, Director Ronel Tan. Ayan, may mga flood control project din ba tayo sa Region 1? Ay, alam mo Lakay, sa ako Ilocos Norte? nag-check ako Nagulat ako sa amin pala may flood control project din. Ganun ba? Oo, pero maliit lang. Magkano? Worth 4 million plus lang. Talaga? Pero wala namang ginawa? Yung completion niya Lakay nung 2023 pa Anong ginawa doon sa flood control? Parang naghukay ba sa mitigation something sa flood Lakay. naghukay ba ng kanal? Ayan. Hindi
Hindi ko sure lakay kasi Ilog, medyo hindi na ako umuwi, Ah. 'di ba? So kaya nagtatanong ako dun sa mga taga sa amin kung kumusta yung kasi na-complete na lakay Date of completion 2023 pa Yun So, naman pala. At least natapos. Ayan. Yes. Saka Ayan. maliit lang lakay, 4 million ikumpara mo sa iba. Ay, yung bilyones, ano? Ha? Ayan. Yung iba billion-billion yun Oo, dyan lamang sa yung report ni Val Gonzalo isang araw, ha? Abay, dapat may panatapos yung gawa ng project ng St. Yes. Timothy, ha? August na. Tsaka yung isa Sa may pala Santo kay, Domingo. kasama nila, Pilastro Builders. Ayan, Baka sabihin, Pilastro Builders, sila lang binabanggit natin. Ngayon, yung Alpha and Omega, meron pang ghost project pala dun sa Iloilo. ha? Seryoso ba lakay? Nagre-reklamo si Mayor Treñas. Si Mayor Jerry Treñas. Oo. Bayan. Daming. Ang tindi ng ghost project lakay, ano? Hindi mo makikita talaga. Nasa Ghost. hangin yun lakay. Pero ang damit mo talaga. Ano yung damit mo Sabi mo ha? kanina pagpasok ko, ako ay nakaputsa. Alam ko Fuchsia ba yan? pink. Fuchsia. Ayan. Alam mo kami mga Ilocano yung F namin nagiging P. Totoo ba? Minsan, madalas. Ayan. Yung F ay Nagiging nagiging P. Ayan. Buti na lang talaga yung Philippines, ganun talaga siya i-pronounce. Kundi magiging Philippines kami. Philippines. Ayan. Anong Philippines? Philippines. Okay. Sandali lang at meron report si Let Narciso bago yung ating special na balita. Grabe, kawawa naman, ho. Retired na, ayan, na dating cabinet secretary. Mantake mo, Sister L, inakusan ito ng graft and corruption. Oh. Pagkatapos makita po yung mga itong Secretary Malu, ha? Ayan, magtuturo pa, ayan, para lamang may ipantustos sa kanyang gastusin. Oo, kawawa sa naman. maintenance medicine at saka iba pa, ha? Oh my Kawawa. Samantalang may nakabimbing kasong graft and corruption, ha? Huh? Oo, ang nakinabang yung kanyang mga tauhan, mga undersecretary, ASEC nung araw. Oo. Grabe. Ay, talaga maaawa ka. Kawawa naman. Sino ito lakay? Sandali lamang at may report muna si Let Narciso muna sa Malacanang. Daming bayan. Batas na magpapalakas sa fiscal autonomy ng judicial branch, pipirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin itong autonomy ng judicial branch, Miss Let? Dapat hindi ito pakialaman ng impeachment court, mga ganun. Dapat ano ba ito? Ha? Ano bang ibig sabihin? Ha? Ayan. Di ba kung equal body naman kasi ang executive, legislative at judiciary, ha? Ayan. Alamin natin ang detalye nga. Ano ba ito? Ha? Ano bang ibig sabihin? Ano ba ang pagbabago rito sa autonomy ng judicial branch, Miss Let? RH14, Let please come in. Lakay Sister L, gaganapin sa Malacanang ngayong umaga ang ceremonial signing ng Judiciary Fiscal Autonomy Act. Layo ng panukalang batas na palakasin ang autonomiya sa pananalapi ng judicial branch ng gobyerno. Sa ilalim nito, binibigyang kalayaan ang hudikatura na gamitin ang pondo nito sa paraang naisin nila para sa mas epektibo at mabilis na pagbibigay ng hustisya sa bansa. Nakasaad dito na ang budget proposal ng hudikatura ay isasama sa national budget ng walang revisions. Binibigyan rin ng kapangyarihan ang Korte Suprema o Chief Justice na i-realign ang pondo at lumikha ng Judiciary Trust Fund. Ang lahat ng pondong makokolekta ng hudikatura ay maaaring ideposito at itabi sa trust fund na maaari namang kunin kung kakailanganin para sa kanilang operasyon. Lakay? Nung oras yan, Let, ongoing ba yan? Alas 9 lakay. Kaya alas 9, oo. Kuhang larawan, nandito na sina Chief Justice Jesmundo at mga mambabatas sa Senado at sa Kamara. Yung mga gods of Padre Faura ba, kompleto ba? Ayan, yung mga taga Supreme Court, ha? Parang may nakikita akong isa dyan, ha? Si Chief Justice Lakay at si Justice Maidas Marquez ba ito? Ayan, parang nakita ko yung yung isang kandidato yung kandidato sa ombudsman, no? Ayan. Apo Justice Samuel, ayan,
masunod ka kini Apo Presidente. Ara sa asama po, tapik-tapik kam di ba? Ayan. Ayan ka na naman nag-Chinese ka na naman Espanyol yan, Latin yan. Latin. Yara sa asmo, Apo Sam, ayan. At kini Apo Lucas, ayan, tapno madida balipatan tinagan mo. Ayan, dapat talaga merong auto-translate din sa tapat mo sabi ko mga sa'yo, Sister El, kung sino ang presidente, kung anong dialect niya, aralin mo. Ayan. Ang hirap na Ilocano. Di ba nung panahon ni Digong, nag-aral din ako ng Bisaya dong. Pastilang manggyon. Si Miss Let kaya. Miss Let, anong alam mo Ilocano? DJ Bangir. Won Apo. Naimbaga bigat. Naimbaga bigas. Apo Justice, ayan, Sami, ayan, agmano ka kanya na, Apo. Sabi ko mag-bless. Ayan. Mag-bless. Sige, lalo't mabigat ang labang ngayon. Nakabalik para si Secretary Boying, bilang isa pa rin candidate dahil pinagbigyan ng JBC, talaga lang. Yes, na mapasa pa rin sa mga nominees sa kabila ng kaso ipinalima ng IME laban sa kanya sa ombudsman. Okay? Abangan natin yan, Miss Ret. At malalaman natin diyan kung may bulong si presidente kay CJ. Ayan, CJ, baka yung decision unconstitutional, baka pwede yung baliktarin. Pag-usapan na naman. Hindi naman gagawin ng presidente yan. Co-equal body yan. Ayan, three branches of the government. Okay. At presidente sila makikialam sa impeachment. Yes. Dating daw yan ng Supreme Court, ng House at ng Senate. Ayan. Pero bulong dyan. Ikaw talaga. Okay nga, Rod. Sige, maraming salamat. Teka muna, Let. Wala ba statement ang ating Commander-in-Chief dun sa panibagong pambubuli ng China, Yung fighter jet ng China, Miss Let, pinahagi na naman yung aeroplano ng Coast Guard. Diyan sa panibagong insidente ng Lakay, wala pang statement ang palasyo. Abangan natin. Okay, sige. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Let. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Let. At ngayon, dahil papalapit na ang Pasko, abay, ano man ang mangyari, mahabigan. Good morning nga pala sa mga taga DOH, Salbahe yung isang bubit natin, Sister El. Bakit Lakay? Abay, ang sabi na nanganganib na raw yung taga DOH, ang sabi niya ay namumuro na sa Malacanang. Ganun ba? Bakit? Sinong taga DOH ang namumuro? Ang sabi nito he is hanging by a thread to his position. Parang nakalambitin na lang sa sinulid. Ano na yan talaga, Lakay? Malapit na malaglag. 50-50 na. Lalo na pagka marinig pa mamaya yung report ng ating investigative reporter Val Gonzales mamaya. Ayan, pero babalikan natin yan. Mamigay muna tayo aginaldo sa ating Ninong ng Bayan. Nasaan ba siya? Ang ating Ninong ng Bayan nandyan sa may Barangay Paltok, San Francisco del Monte sa Quezon City. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero malakas din pala yung tukaya, magtukaya, Sino, Lakay? Si Deputy Executive Secretary Lisa Logan. Undergirl, ayan na, underdog. Akala ko ba nung nakaraan tatlo na? Oo nga. Ngayon, Lakay, ilan? Nadagdag Apat na. Balik si Boying. Ayan, Sec Boying. Ayan,
So, 4 na lang, ha? Ayan. Tingnan natin kung anong kamandag nung kamag-anak ni Mark Logan. Ayan. Hindi naman niya ito yung kamag-anak. Pagka ganyan, depende rin sa bulong yan, si Sir. Depende sa bulong, mauusog ba o hindi. Nausog. Lahat na mga kamag-anak, kaibigan na malapit Talagang, makakalampag mo Ayan. Nino ng bayan, Sherwin Alvaro, sino ang bibigyan mo na aginaldo sa may San Francisco Del Monte. Kala ko San Francisco Bridge na ito Del Monte, Pineapple, Quezon City. Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo? Yes, lakay at Teacher L. Huling-huli natin na nakatune in sa kanyang cellphone ang napakagandang lola na ito. Parang ngiting happy. Ayan. Miss Angie. Si Ate Angie. Angie. Yan, naman ang cellphone mo kasi lakay. Angie. Kanina. Angelina Jolie. Lampin. Chinese lampin. Sabi nga Lampin. Nagsusuot na kayo ng lampin na Nanay Angie. Wala na siyang lampin lakay. Natawa siya. Natawa si Mami Angie. Ayan, Pero sa edad niya Nanay Angie, parang maglalampin na ulit. Uy, bata pa si Nanay Angie. Sabi mo magdadaya pero maglalampin na. Hindi pa Ayan. Smiling face Yung kanyang phone. Kaya kanina pa nung pinapakita sa amin na nanonood siya ng mainit na daw. Mukhang kailangan ng radyo na Ninong Sherwin. Baka maubusan ng load dyan. Bigyan mo ng mini component, Sherwin. Kasi malamang sa malamang mauubos din ang load niya dahil na pa siya sige, baka sa bagay, mapapalitan naman na 1,000 yan Ayan. Gaya natin. Eto dahil nahuli ka namin na nakuginig at nanonood sa programang Damdaming Bayan. Sino pa rin mga nasa Tita Angie? Tayo makain mo! Aba! I love you, Nanay Angie. Love you, mua. Sadali lang po nakalive lang po. Ito, bigyan na natin ang ating leader age minute. Ayan, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Deezer Age Grocery, na-import na bigas, Emperador. Siyempre, meron pang Deezer Age T-shirt at umbrella. Anong sasabi na ni Angie? Maraming salamat. Natupad ang pangarap ko magka-radyo kasi nakikinig lang ako dito sa bayan ng RA. Ba naman? Ayan, Wala naman ako melod. Sige po, hinga tayo ng load sa Globe. Ayan. Kay Ma'am Yoli. Kay Ma'am Yoli Crisanto Ayala de Sobelde Sobelde Ayala. Ayan. Okay, Ma'am Angie. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutang sa Deezer Age, baka kayo ng susunod nating winner sa Deezer Age. Maala Cash promo RS6 Sugarweed Battle para Deezer Age. Una sa Pilipino. Ayan, sarap ng ganda ng ngiti ni Nanay Angie, Angie Lampin. Ayan, palitan natin apelyido mo, diaper. Yung lampin kayo yung traditional na ginagamit sa probinsya, di ba? Totoo yung yan. tela. Sa amin tawag doon katsa. Kailangan ikukulan mo ng matagal-tagal para lumambot. Lalo na pag po yung bata, nagdumi. Pag may poops si baby, lalaban uli. Naalala ko yan dati. Those were the days, Sister L. Pero sandali lamang Let at tapos na si Miss Let. Raymond. Standby Raymond. Standby sino ba yung drug addict dyan, Ayan, nagmamarihuana sa Senado, Grabe naman. Totoo yan, lakay. At babae, Sister Ella. Yes! Alam niyo po, hindi Oh po my ako God. makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senatora Jinggoy? Naamoy mo rin ba yung amoy Mary Jane? Yan pala yung term doon. Mary Jane. MJ. Ayan. Pero alam niyo ba, mahabigan na
Okay. Nasa na ayon na sa ating bubit mahabigan, alam nyo ba na talaga namang nag-retire ng Purdoy ang isang cabinet secretary, Sister L, sa kabila na maakusasyon na siya daw ay kumita, ayan, nung siya ay nasa posisyon bilang department secretary. Oh, grabe. Kakaawa naman ito, ha? Abay, ayon na sa ating bubit, Sister L, walang kamalay-malay itong secretary na medyo may edar na, Sister L. Kung paano siya nagkakaso, ayan, nasama sa kaso, ayan. Oh my God. Ang problema kasi, Sister L, itong si secretary, dahil may edad na, abay lubos ang tiwala sa kanyang mga tauhan, abay pinalusutan siya, Sister L. Ay, naku, patay tayo dyan. Kaya siguro tama lang yung yung ginagawa din ng iba na ang kinuha nilang mga chief of staff o kaya ay administrator ay yung trusted talaga nila. Yes, oo. Naalala ko si the late Secretary Senator Juan Flavier, ha? Ang kanyang chief of staff yung anak niya. Anak niyang babae. Ayan, si Joy. Hi Joy, good morning. Nembang bigat ading. Ayan. Okay rin yun, Lakay. Kasi trust kasi yung kailangan sa ganyan Kasi mamaya makakuha ng staff na pinapaikutan ka. Yes, ayan. Yun yung mahirap, Lakay. Yung matino ka naman. Yes. Pero may mga alipores dyan. Oo, at maging sa judiciary. Seryoso ba yan? Kaloka, ha? Hindi naman natin nilalat, pero may mga ilan. May mga ilang clerk of court dyan. Ayan. Oh no. Sabi ganun na. Oh no. Ilan pagka alam mo yung decision ni judge. Ayan. Alam mo, may mga lalapit-lapit dyan. Ayan. Kung bahala kay judge. Ayan. Ayun pala, may decision na. Ha? Pa dyan. Ayan. Hindi man nila natin nilalat, pero may mga ganyan. Pero alam na niya yung decision talaga. Ayan. Sila ang tumatanggap. Walang kamalay-malay si judge. Ayan. Si judge talaga parang fair and square naman yung kanyang naging desisyon. Ayan. Pagkatapos ibebenta yung desisyon. Na-desisyon na talaga. Yun yung mahirap, Lakay. Diyos ko. Corruption again. Kinakalakala. Pero parang ganito rin ang nangyari, Sister L. Dahil trusted nga nitong si Secretary ang kanyang mga tauhan. Kung ano yung isubong pipirmahan sa kanyang lamesa, siguro pagkatambak-tambak na ng ganyan. Perma na lang ng perma. Hindi na nababasa ng maayos, Sister L. Pirma ng pirma. So, in short, Sister L, ayan, nakasuhan si Secretary. Ayan. Naku, patay tayo dyan, kawawa hanggang naman. sa mag-retire, sabi niya, hindi ko alam yan. May pirma po kayo rito, Secretary. Patay ayan, tayo dyan. Ayan. So, yan po ang nakalungkot. At ngayon, Sister L, wala na sa posisyon bilang miyembro ng gabinete ng administrasyon. Abay, nag-retire na Purdoy itong nasabing cabinet secretary po, mahabigan. At ang sabi niya, ayan, dahil pareho sila mag-asawa. Ayan. Sa katandaan, naging PWD na sila. Ayan. Tuwing lumalakad, ayan, may baon ng upuan, ayan, nadigulong, ayan, ayan. Ikaw yung ka na naman. Bakit? Upuan na digulong. May nalala kasi ako kwento mo eh. Ayan ba? Nanonood ng concert. O nga no? Ayan, Pagka yung ano balakay, yes. PWD nanonood ng concert, syempre may wheelchair yun. May bayad pa ba siya sa upuan? Naman, hindi, sarili niya yun eh. Ayan, baon niya yun, Sister Ella. Para sililipat na lang doon sa... ayan. Bigla napunta sa concert. At ayon na sa ating bubit, Sister L, hindi lamang si Secretary, pati yung kanyang asawa, PWD din. Naku, kawawa. Kaya ang malungkot, Sister L, ayan, ewan ko lang kung nasaan ang mga anak nila, pero anyway, baka may pamilya na rin. Ang nangyari, Sister L, meron din silang mga caregiver ngayon, tig-isa, Sister L. Kaya ang sabi ni Secretary, ayan, dahil wala na siyang kita, abay, kailangan siyang magtrabaho pa uli kahit may edad na. Yes! Abay, siners ng ating bubit, alam mo kung ilang taon na si Secretary? Ilan? 84 years old! Oh my God, di ba dapat ini-enjoy na niya yung retirement niya? At ayon nga sa ating bubit, Sister L,
84 years old na itong si Secretary pero magtuturo pa rin siya. Ewan ko lang kung nagsimula na magturo. Ha? Magtuturo? Ayan. Sabi ng ating bubit, Secretary, dapat nagpapahinga na po kayo sa edad niyong yan. Ayan, hindi na kayo makatayo. Ayan, naka-wheelchair na po kayo. Hindi, kailangan kong magtrabaho kasi kailangan pambili ng gamot tsaka pambayad sa akin caregiver. Sabing ganun, Sister L. Nasa kayo yung mga anak na sekretary lang? Ayun ewan ko, baka nasa abroad o kaya may kanya-kanyang pamilya na. So, ang nasabing cabinet secretary po, mahabigan, ay magtuturo pa sa UP. Ayan. Sa masteral. Ayan. Masteral. Public administration, Sister L. Yes. Sana wala na si Apo San Martires. OIC may OIC tayo. Castillo. Ayan. Anong first name na nga ba? Priscilla ba? Wait lang, i-check natin lakay. Baka pwede, kaya lang ang problema dun nakapirma siya. Anyway, tingnan natin kung anong mangyari dun sa kanyang kaso. At ayon na sa ating bubit, Sister L. Si lakay. Sino? Sorry to cut. Si Presiding Judge Justice Mariflor Ponzalan Castillo. OIC Ombudsman Mariflor, ayan. Mariflor Ponzalan Castillo. Ayan. At ayon na sa ating bubit, eto para, ayan, talagang malinis ang trabaho, ayan, kaya retired na siya. Wala man lang, kita mo, magtuturo pa para daw may pambili ng gamot at saka pambayad dun sa kanyang caregiver. Ayan. Ayon na sa ating bubit, ang dating cabinet secretary, ayan, ito ay panahon ng dating Pangulong Digong Duterte, Sister L. Ang dating cabinet secretary na 84 years old na pero kailan pa magturo, mahabigan para kumita at may pambili ng maintenance medicine at pambayad sa kanilang caregiver na mag-asawa ay si Judge Andy Vera. Ay birthday po niya ngayon. Ayan. Ay Kuyang Judge Andy De Vera, happy birthday po, ha? At saka ito, nanonood sa atin sa Las Vegas, Nevada, ha? Sino yan lakay? Si Junior Ortal. Ayan, ang anak ti Batak, Ilocos Norte, pero nandun na sa Las Vegas, Nevada ngayon. Binabati ng kanyang nag-iisang girlfriend, ayan, si Lori. Ayan, at binabati ni Noble Captain Boots Soriano ba? Happy birthday din kay naragsang pa nagkasangay Junior Ortal. Ayan. At advance happy birthday din kay dating Prosecutor General Claro Arellano. Apo Claro Arellano, happy birthday, ha? Abay, binabati ka ni Mr. Cesar Nilan Toyota Alabang, Benny Chua at ni Tisoy Oliveros. Ayan, happy birthday. Binabati ng ninong mong si Michael is my guy. Hi, Ninong MG. At happy birthday pa kay James Joseph Quato ng ating HR. Ay, nga pala. Sir James, happy birthday. Hindi ko naramdaman ng birthday nito, ha? Si Enrico Javier Badilla ng FM Digital at si Ronald Reagan. Ayan, na pumapayat na. Ayan. Si Reagan James Kalage ng RH TV, happy birthday. At teka muna, may birthday din si sinang binabati mo, Kuyang Rene Casibang Pacquiao. Yung kanyang unika ihaba ito. Ayan, si Clarence Casibang. Ayan, happy birthday kay Clarence Casibang. Ayan. Nasa Bureau of Immigration pala siya, ha? Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Attorney Will Parada, Kuyang Joby Orbesido, Ana Cortez, Kuyang Jake Cabrera, Attorney Oscar Sahagon. Oy, maraming salamat sa bulalo. Ayan. Vice Mayor Moritz Sison. Oy, si Doktora, birthday pala. Doktora Shena Payong-Ayong, Elian Payong-Ayong from June and Ana, at si Wing Mike Go. Ba? Kakaibang pangalan nito, ha? At ayon sa ating bubit, Sister L. Ay, wait lang lakay. Batiin ko lang pala tong kapatid daw ni Sir Victor De Leon Lima. Si Eric Lima. Birthday niya ngayon, August 14. Ayan, happy birthday po, Eric Lima. Ayan. At ayon sa ating bubit, at congratulations muna kay Noble Mayor Attorney Roland Paulina Jr. Ayan,
abay elected pala siyang treasurer ng League Mayor's League Mayor's of League the of the Philippines. Ayan, Okay. diba? National Treasurer, ha? Siya ang tagahawak ng kwarta moneda. Kaban. Ayon na sa ating bubit, ang Cabinet Secretary Sister L. Lakay, parang kilala ko yan. Kilala mo yan? Oo. Kasi feeling ko may kinalaman to sa ano. Saan? Ayan. Ang clue, babae to, di ba? Ayan, babae. Tama, Ayan. siya nga naisip ko. Anyway, ayan, sana'y matignan mabuti na ombudsman. Baka naman kilala naman nating honest ito. Ayan, in fairness sa kanya, ayan, ang Cabinet Secretary pumabigan na poor doy ngayon. Ayan, poor girl. Ayan, na kailan pa magturo, mahabigan, kahit 84 years old na, para may pambili ng maintenance, medicine at pambayad sa kanyang caregiver, ay si Secretary Dr. Ruel Aguila. Kilala mo ito, ha? Ayan, taga-UP ito, ha? Ayan. Actually, UP graduate siya Silliman University. Siliman ba? Silliman. Akala ko UP graduate. Silliman University. Pero nag-aaral din yata sa... Nag-aral din sa UP. I-research natin. Alam ko parang lakay. Anyway, ang nakakaawang dating Cabinet Secretary ay wala po iba kundi si dating Education Secretary Leonor Liling Briones. Ang ano niya nalakay, di ba? Tsaka actually, mahina na siya during nung nag-serve siya secretary. Tsaka matanda na talaga siya, Oo Lakay. naman. Kaya sinamantala ng mga ibang opisyal doon na under niya. Ha? Grabe naman yan. Ay, nakakalungkot Kawawa din. Damdamin Bayan. Standby Giselle Ricafort, standby Raymond at Paas. Sino yung nagmamarihuana dyan sa Senado, ha? Ayan. Naloka talaga ako, Lakay. Naman. Parang dyan ako mas interesado. Ganon, sa nagmamarihuana. Gusto ko malaman kung sino yan. Pambihira naman, ha? Alamin natin, may tanim ba yan? Pero alam mo, Sister El, sa panahon ito na tag-ulan na lumabas na ang bagyong Goryo at nagpunta na sa Taiwan, ha? Abay, madami pa rin po ang nagkakasakit, kaya dapat laging malusog at aktibo po tayo, ha? Kaya ako mismo ay todo alaga rin ako sa aking katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class. At syempre, gamot sa high cholesterol, yung mga taba-taba sa katawan, kailangan din world class pa rin makuha yung mga ateng. Pero, presyong abot kaya. Presyong Ilocano. Kaya, Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga mga ateng. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:12. Kung balitaan lang din ang usapan, hindi ako titiklop. Sister L. 9:19. Sandali lamang, Raymond at Paas. Chonky muna tayo dyan. Bawal ang chonky. Bawal ang chonky. Bawal, Lakay. Bawal. Ayan, walang chonky, ha? Ayan. Baka may nakikinig sa ating mga bata, Teka muna, Sister L. Pasalamat tayo ay Secretary Liling Briones, ha? Alam po niyo may nagmagandang loob po. Narinig po yung aming balita sa inyo. Abay, handa pong magbibigay po ng 100,000 po. Ayan. 100,000 para pesos. pandagdag po sa inyong pambili ng maintenance sa medicine. Ayan. Ayaw pong pabanggit ang kanyang pangalan, pero itong taong ito ay talagang kilalang napaka matulungin. Yes. Tsaka Lakay, malapit ang puso nito sa mga matatanda. Ay, oo. Talagang sinasabi niya lalo sa mga lolo't lola. Ayan.
Ayan, Secretary Liling Briones, ayan, palakas po kayo. At sagot ko na rin po, Secretary Liling, ang yung N plus Gold. Ayan, sakto lakay. Yes, alam mo naman, Secretary Liling Briones, sa loob po ng ilang dekada, Secretary ng Serbisyo sa Pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay, Secretary Aliling, ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo po, Secretary Aliling, lalo pagka nagkakaedad po tayo, ha? Pero malayo naman agwat na edad natin. Ayan. Pero sa edad na 84 ni Secretary Aliling Briones, ayan, sana po ay lumakas po kayo, ha? At ako na po ang bahala sa inyong N Plus Gold. Kaya mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Tanda ng pagmamahal. Secretary Aliling, ayan, may magbibigay na po ng 100,000 sa inyo at ako po ay pagpasensya nyo na yung aming N Plus Gold. Daming bayan. Sandali lamang, meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Anong flash report natin, Sister El? Mayroong isang residential area na susunog dito sa may barangay San Dionisio sa Parañaque at nakataas po yan sa ika-4 na alarma. Malaki na. Alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister N, kasalukuyang nilalamon ng malaking apoy ang isang residential area sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinaas na sa ika-4 na alarma ang sunog na nagsimula kaninang 8:29 AM. 6 na truck na ng mga bumbero at isang ambulansya ang rumisponde sa sunog. Antabayanan ang karagdagang mga detalye sa ating pagbabalik. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash report. Flash report. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Kaya ingat-ingat pa rin po sa sunog, mga kuya, mga ateng, ha? Ayan, kakalungkot naman. Sana'y wala pong masaktan o mamatay dyan sa sunog na yan. Ingat-ingat po. Yung pong magbibigay kay Secretary Aliling, isa pong magbibigay ba ako ng clue, Malu? Okay lang ba, ha? Ayan. Ayaw daw, lakay. Wag sige, na lang daw. Wag na. Wala nang clue. Wala nang clue. Basta ito po ay matulungin. Kaya ito'y pinagpapala ni Lord. Yes. Ayan. Anyway, alamin natin ang tiyongkihan sa Senado. Parang naano ko lakay doon. Nakakalungkot naman na parang wala nang piniling lugar. Parang yung magpapamilya, mag-anak na na nahuli yung yung anak ayan. Pinabili daw ni Mami ng marijuana sa Baguio. Mami, chonky tayo. Seryoso ba? Nagkakaso yan. Ayan, sino? Hindi ko maalala. Yung alabang, naalala mo yung alabang case ng mga okay. nahuli ng mga piday. Oo nga pala. Panahon pa to General Aaron Aquino, sir, Idol. Mukhang panahon ni General Aquino yun lakay. Matagal-tagal na. Medyo nawala na siya sa Ayan, isang pamilya involved sa drugs. Ayan, Anyway, sige, alam mo natin. Pero ito, alamin natin dahil panukalang babaan pa ang edad ng mga batang dapat maparusahan kapag nakagawa daw ng krimen, tinutulan ni Senator Kiko Pangilinan. Kung bakit, alamin natin. Sabi natin, kaya dapat ibalik ang GMRC, ha? At gaya natin si Anthony. Ayan. Anthony Albanese. Ayan. Prime Minister ng Australia. Ayan.
Sana'y... Kasi sila kayong ibang bata talaga, walang restriction sa social media. Ay, sinabi mo, Sister parang El. kung ano-ano lang makita nila doon. At ang malungkot dito, ginagaya pati yung mga napapanood na masama. Ayan, yung nakakatakot, di ba, yung ayun, kinukwento ko sa'yo, na yung bata ano doon sa braso, sinusugat-sugat yung braso, ayan, para naglalaslas na gano'n, para parang napapanood niya yata yun online? Sa YouTube, marami mga ganyan, tinitingnan Tsaka yung recently na crime, Lakay, na ang suspect ay 13 years old lang. Ayan, di ba yung rape, yung pinatay niya? Ayan, dahil napanood niya sa isang site na may ganun. Gusto niya daw gayahin yun. Yung kaya sinasabi. Siguro dapat Mr. President, sir, ayan, baka pwede nating pag-isipan mabuti yan. At Secretary Sani Angara, ayan, ibalik po natin yung good manners and right conduct. Yes, elementary pa lang meron ng ganyan Ayan, dapat gawing major subject yan. Sa high school na kayo, meron dati values ang tawag. Oo, sa'yo ba? Pero, sa time mo? Elementary, ayan. Sa high school meron kami. Grade 1 pa lang tinuturo sa amin. Simula grade 1 hanggang high school, lakal may values kami. High school, wala yata kami. Wala kayo? Kami meron values. Pero elementary, grade 1. Hanggang first year high school may values. Ayan, dapat yan, ibalik ka. Okay. Alamin na natin ang update mo. Tawagan mo na si Teacher Raymond. Ito talaga, teacher talaga to. At ito ay terror. Nambato ng eraser yata yung pinato nito Nambabatok yata to na estudyante nung pwede pa ang corporal punishment Pero at least engineer na yung kanyang diba yung kinukwento niya. Yan nadagukan. Pasalamat sa kanya. Para natauhan yung estudyante. Oo nga, no? Sige na nga, mag-aaral ako mabuti. RH28, Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ano bang unahin yung chonke o yung juvenile? Juvenile muna. Juvenile muna, Lakay Raymond. Juvenile muna. Ayan. Juvenile muna. At Sister Elaine, tinutulan ni Senator Francis Pangilinan ang panukala na ibaba sa 10 taong gulang yung edad ng mga batang dapat ay panagutin sa mga krimen kapag sila ay nasasangkot dito. Ito yung isinusulong ni Senador Robin Padilla. Sabi ni kanyang sa interpellation ni Senador Pangilinan kay Senator Padilla, hindi problema sa batas yung Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344 na kanyang inakda, kundi ang may problema ay yung implementasyon nito. Paliwanag ng senador, kahit mga batang nakagawa ng krimen ay hindi totoo na sila exempted na sila maparusahan dahil pwede silang ilagay sa custody ng mga otoridad hanggang sa 1 taon at pwede pa itong ma-extend. Para kay Pangilinan, mali ang interpretasyon na alam ng mga bata na sila hindi maparurusahan kaya sila ay gumagawa ng krimen. Ibinigay na halimbawa yung Magwad killing na nangyari noong 2021 sa North Cotabato na kahit minor de edad yung mga suspect ay sila'y nalitis bilang mga adult at sila'y nahatulan ng hanggang 30 taong pagkakulong. Narito yung bahagi ng interpellation ni Senador Kiko Pangilinan. Yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, minor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan yan, yung Magwad killings, dahil sila ay minor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17. Sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. Yung rape case sa Cebu. Raymond, ito ba yung rape case sa Cebu? Hindi, yung sa yan, Cotabato ito ngayon. Cotabato ba yan? Kapatid na yung Magwad killing, maalala nyo yung magkapatid yung sa na minor de edad, pinatay ng ampon ng pamilya. Ampon yung pumatay na minor de edad din. Itong dalawa at kumuha pa ng isang kasabwat, kaya dalawa silang nakatulan, isang babae at saka isang lalaki na nakatulan dyan sa krimen na yan at sila nakakulong.
Mayor at Elaine. At saka alam naman natin tayo mga reporters, di ba? Alam natin na pagka ang bata minor de edad nagkasala, dinadala sa DSWD yan. Doon parang kinukulong, doon nire-reform. Oo, yun nga yung binabanggit dito na kaya nababanggit yung bahay pangarap na yung mga ganong klase ng mga lugar kung saan sila maaring pansamantalang mailalagak. Itong si Senator Robin Padilla kasi ay yung kanyang binabanggit ay ibinabatay naman niya doon sa naging experience niya sa kulungan at saka yung nakikita daw niya nangyayari sa ngayon dito sa ating lipunan. Pati rin yung mga sa panig naman ni Senador Raffy Tulfo, ibinabatay din niya yung kanyang suporta dyan dahil naman doon sa mga reklamo na nakararating sa kanya doon sa kanilang programa sa radyo at telebisyon. Mayor at pala, ex-convict nga pala Senator Robin Hood, Ayan, naikwento ba yung artist ang dumadalaw? Ayan, sige, saka na yan. Proceed. Ito talaga sila kayo. Kaya nga ang binabanggit naman itong si Senador Pangilinan ay pagbasahin daw yung batas, ang mali lang na interpretasyon, ang nagiging mali ay yung pagkaka-interpret ng mga nagpapatupad nito. Kaya doon dapat ang tutukan dahil ang sinasabi niya, kung sinasabi niyo yung bata ay ginagamit ng mga sindikato, ba't yung bata ang parusahan imbis na habulin yung mga sindikato na gumagamit sa kanila? Nakatuon ang tingin daw natin doon sa mga bata dahil mas madali silang habulin at parusahan yung sindikato na may impluwensya at makapangyarihan na kaliligtas. Yun ang parte sa panig ni Senador Kiko Pangilinan. Si Chonky. Sino ba yun? Lakay Raymond. Naamoy mo ba? Kailan man nangyari yan? Di ba naamoy yun? Ang lakas naman nung marihuanang yun, ha? Alam mo kasi dito, Mayor, di ba yung centralized yung air conditioning system? Ayaw nga pala. Maamoy nyo talaga. Kahit na saan ka dito, lalo na kung halimbawa ang ano bang opisina nila, fifth floor yata sila kung kahit bababa pa siya sa fourth floor, doon pa lang sa floor na yun and that may malapit na gwardiya doon So amoy agad kahit na saan ka magtago dyan. So kaya pala sa session hall naamoy din. Ayan. Wow, pre! buti hindi sila lahat paglabas nila. Hi! Sarap na amoy, pre! Mukhang may nasabihan na nga daw dyan na Mayor, kasunod kasi naamoy. Kaya sabi, Brad, pabango ka muna. Mukhang medyo pinapawisan ka. Sabi. MG. Grabe naman yan, Lakay Raymond. Wow. Hindi na nakatiis. Anyway, so pala may nagsusulong dito ng legalization. Medical marijuana ang usapan dito. Wala kay Raymond, hindi naman nyo. Alang yan. Nakakalo. Sumasakit yung ulo ko, Teka muna, anong sabi ni Sergeant at Arms at ni Senator Chis? Kasi, hindi ba aalisin nyo? Di ba nabulabog yung mga senador nung maamoy nila yan? Yung magkahiwalay kasi na kwento yun, Mayor, kaya pero yung sa staff, mukhang last week ito nangyari. At yung sa staff. Yung staff ay parang gabi na nung nangyari yon. Hindi nga lang malinaw kung ongoing pa yung session. Tapos na. Pero kahit na kasi gabi na dito ay siyempre may mga naka-duty pa rin ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms sa bawat floor, lalong-lalo na doon sa taas na nandoon yung opisina ng mga senador kahit hindi ka makaliligtas at hindi naman kalakihan itong lugar na ito, Mayor, kung tutuusin. Kaya amoy na amoy kung ano man. Talaga. Matapang yung galing bang Baguio yun? High grade. High grade ba yung mga sinisira sa Mountain Province. Baka nga hindi local, Mayor. Ay, naku. Baka imported pa, ha? Kush. Wow. Diyos ko, Lord. Pero, di ba yung mga sosyalin, kunyari,
marijuana din pero sa kanila kush daw sa kanila. Yes, kush. Kuskusin mo, Teng. Kuskus mo mo lelong mo. Kuskus mo sa pader. Kus. Hindi, tsaka hindi lang yan, Raymond, ha? Pati yung mga vape, may marijuana flavor dyan, ha? Ay, mga oil. Oil. Flavored. Medical vape daw. May hika. Teka muna. So ngayon di ba nabulabog anong sabi ng Sergeant at Arms? Sino ba ang Sergeant at Arms sa Senado? Si ngayon bagong upo si General nawala tuloy sa isip ko. Pinalitan si General Angkan yung galing sa OTS classmate ni General Bato. General Bato. Si Jan Nieves. Aldi Nieves, hindi ba? Galing OTS, hindi ba? Hindi. Anyway. Sige, maalala mo mamaya. Ayan, natukoy na, di ba? Di ba, lady staff na isang senador? Lady staff, yung yung nahuli. Hindi ko kinaya. Pero kay Raymond, may tanong si Manong Milks. Hindi ba daw i-ethics yung senador? Dahil staff niya? Dahil staff niya. Kailan din niya magpabangon? Itanong natin kung paano yung mga ganitong klase. Kaya lang, di ba yung kasi kung mayroong mga complaint, pero minsan ililihim na lang nila yan. Doon sa staff, baka pagsabihang pahinga ka muna. Pero pag yung senador, kung sakaling meron man, ewan ko lang kung anong mangyayari. Raymond, si Mau Aplaska. Si General Mau pala ang Mau Chetong Aplaska. General Aplaska. Yan, nakita ko na rin dito. General Mau Aplaska. Bagong upo lang siya, mga magto 2 weeks na. Magto 2 weeks pa lang as head ng Sergeant at Arms dito sa Senado. Paano natin buka agad itong lady staff ni Senator? Sa CR daw to, Raymond sa CR tumira. Naamoy nga ng mga usaa. So naamoy nila kaya pinuntahan. In fairness Mayor, wala daw nahuli sa kanya. Wala daw nahuli. Baka finlash. Siyempre, ubus na. Sayang. Sayang. Sagad to the bones yan. Nakakapituloy yung ilong ko. Yung lahat ng cubicle in inspection nila, wala talagang nakita. Pero doon sa area na yon, amoy na amoy. At siya na nandun sa CR. So alam nila na doon sa CR na yon, hindi nga lang malinaw. Walang talagang nakuha na ebidensya. Amoy na lang ang natira. Bigla ako na-curious, ano bang amoy nun? Punta ka sa Amsterdam, Sister El. Sa kalsada, amoy na amoy mo yung marijuana kasi talaga. Kasi legal naman ng Anyway, punta ka doon kay Senator. Yan. Para lang po alam ko. Naalala ko si Congressman Dennis Roldan Raymond, di ba? Nag-cover ka rin sa Congress. Doon sa opisina niya, may kwadro ng marijuana. Talaga? Nakaloka naman yun. Yung mga nakabilot na marijuana. Akala mo tabako lang Kanya-kanyang trip lang Ayan. Kumusta si Dennis Roldan nga pala nasa Monte pa ba siya? Mukhang nakakulong pa lang So anong gagawin daw ng OSAA dito sa lady staff? Kakasuhan ba? Tatanggalin? At anong sinabi kay Senator? Yun ang wala pa hinihintay namin kung ano magiging reporting dito dahil medyo siyempre yung iba ayaw na siguro nilang pag-usapan openly ito. Do alam natin na discreetly may mga usapan yung mga opisyal hinggil dito sa bagay na ito. At titingnan natin na next week kung makikita pa natin dito na palakad-lakad yung suspect nilang staff, Mayor at Elaine. Kilala mo yung staff, Raymond? Bata pa, may edad na. Kilalang kilala. Hindi pala. Naunahan ka ng bubuit. Yung bubuit mo nagsumbong na sa amin sa'yo, hindi pa. Nais ko pa na ko doon. Dito lang siguro sa hindi ko lang nababasa pa. Ayan. Nandyan yan, lakay sigurado. Ayan. Kilala.
Wow. Nakikita mo na yan dati, Mayor. Nagpunta na ba dito sa DCRH yun? Hindi, siguro pag nanood ka ng TV, nakita mo na. Nakikita mo yan, for sure. Parang alam ko na nga, ayan, sayang na yung Sikat batang din yan. to eh. Oo nga, oo. Okay nga, Rod. Sige. Naging chismis na naman. Ayan, hindi chismis yan. Ay, sa bagay, confirm. Maricon yan. Maricon. Maricon yan, si Sir. Itanong mo kay Morley. Tanong mo kay Morley. Maraming kwento yan. Kay Morley. Ganun ba? Sige, tsaka si Gorgie. Dami nilang alam na kwento dyan. Nako, talaga naman bira. Makulay din ang buhay, Mayor. Makulay din ang buhay. Okay. Sige, magbibigyan. Mula sa, hindi po ito showbiz, mula sa Senado, na ngayong mamaya-mayang alas 10, may hearing dito sa tungkol naman sa usapin ng online gambling. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH muna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas, mula sa Senado, kaugnay sa report ng Chongkihan. Ayan. Anong say mo dyan, Dong? The order is dead or alive. Babae ito, sir. The order is dead or alive. Be a gentleman. Oo, ayan. Abay, sabi Mr. President, be a gentleman. It is a freedom of expression. May Safe Spaces Act na po tayo, Mr. Former President. At speaking of online sabong remote na pag-usapan sa Senado ngayon, para sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari i-check ng publiko ang sanasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o kaya ay magbayad. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Kaya paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na inyong sinasalihan. At para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang kanilang website www.pagcor.ph/pagcorguarantee.com. Standby manang Milky Rigunan Giselle Ricafort. Oras, Sister L. 9:42. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, believe. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Oras, Sister L. 9:48. At alamin natin ang report mula sa Kamara de Representantes. Diyan ba sa Kongreso manang Milky? Wala bang chongkihan dyan? Tingin ko naman wala. Gano'n ba? Ayan. Nakakawindang kasi may mga nagsusulong dyan ng legalization ng marijuana. Pero yung for recreational daw lakay. Pero ito na nawiwindang tayo sa balitang yan na ay Diyos ko naman, bakit? Kaya yung mga tao lakay wala nang tiwala sa mga ganda-ganda pa naman nung yung staff na dating artista. Ayan. Ay, nagbigay ka ng clue. My goodness. OMG. Ayan. Sige, malalaman natin sa Sergeant at Arms ng Senado. Okay. Ayan. Eto na, proper planning and feasibility study ng DPWH at MMDA. Kondisyon ng Kamara sa pagsalang sa budget para sa flood control. RH12 Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister Ella at Lakay, dapat tukuyin ang paglalagyan ng mga proyekto para sa flood control. Kondisyon ito ng Department of Budget and Management at sa Public Works and Highways at Metro Manila Development Authority sa pagsalang ng 2026 budget ng dalawang ahensya. Sa report sa Kongreso ni Budget Secretary Amena Pangandaman, kanilang pinasisiguro sa DPWH at MMDA na dapat may proper planning at feasibility study. Bukod dito, dapat tukuyin ang mga lugar na kanilang paglalagyan ng proyekto. Sa budget presentation, sinabi ni Representative Micaela Swansing, Chairperson ng House Committee on Appropriations, kanilang bubusisiin ang
mga flood control projects at dapat ang bawat rehiyon ay may ipakikita ang overall flood control mitigation plan at patunayan na nag-e-exist ang nasabing proyekto. Narito si Congresswoman Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations. We will make sure that the flood control projects will be focused mostly on those areas kasi yun identify as the most flood prone. We will also coordinate with the respective RDCs and the respective regions because there should be like an overall flood mitigation plan for the different areas. So those are the things that we're going to look at in terms of Umabot naman sa 274.926 billion pesos ang pondong inilaan para sa flood control projects ng gobyerno sa 2026. Sa kabuang halaga, 272.33 billion pesos ang mapupunta sa DPWH para sa kanilang flood management program at 2.593 billion pesos mapupunta naman sa MMDA. Matatandaan binatikos ang milyones na flood control program ng DPWH nang bumaha sa Metro Manila at makarating lalawigan noong kasagsagan ng mga bagyo at pinalala ng habagat. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una. Yes, Akay. Ba't ka nagmamadali? Tatanong pa kita kung yun nangyari sa Senado na may tsongkihan. Diyan ba, may tsongki din ba sa Kongreso? Ay, naku, Lakay, nakikibalita lamang kami sa Senado. Gano'n ba? Ay, mula sa Senado, dito naman sa Kongreso. Oo, kasi kakaiba biruin mo sabihang magpabango bago humunta ng plenary. Brad, nangangamoy ka. Nangangamoy daw. Ay, ang tanong ko kay Sister El at saka kay Raymond, pwede ba kay ethics committee rin noon? Yun ang tanong kasi, Lakay, di ba? Kasi naging issue ang Kamara noon, talagang nabatikos ang buong imahe ng Kamara doon sa isang congressman na nagsa-cellphone at nanonood ng online gambling. Ayan, So, ngayon naman, gumagamit naman ng Chongki ang isang umano at kasama rin ang staff. O di ba dapat ding ma-ethics? Sila ang tanong ko naman. Baka sabihin niya, hindi, organic naman yan Medicinal. Grabe na. Mailusot lang sa Kongreso, wala bang parang sabi ni Het ni ni Eric, ayan ano sabi ni Eric, Het? Ayan. Ayan. Nako talaga nasimulan ka kasi na ka sa ethics committee, Lakay. Bakit? Bahala si Eric dyan. Kumakanta na naman tayo. Ayan. O nga pala, di ba na may tanong doon, pwede ba pa-drug test din ang mga mga ganyan, mga government officials, mga ganyan. Anyway, napag-usapan lang yan. Ayan. Nasimulan kasi sa chonky-chonky. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manamilka. Alam ko, natitigilan ka na dyan. Sabi niya ni Raymond, itanong mo na lang yung ibang detalye kay Morley. Baka alam naman nila. Kasi showbiz yung ika. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manamilki. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bayan. Daming bayan. Mula dun sa awitin ni Erica Clapton, di pumunta naman tayo sa awitin ni sinong kumanta nung Het? Stairway to Heaven? Sinong kumanta nung Stairway to Heaven? Ayan, diba si
Led Zeppelin, ayun, galing mo talaga siya, Heta, yun, ha? Kasi yung pagtatayo ng bagong Stairway to Heaven, ayan, na lalong kilala sa Kamuning Footbridge. Mount Kamuning. Ayan, arangkada na ngayong araw, ayon kay Secretary Vince Dizon. Siyempre ba kanina sa panayam ng 2x2, ayan na. Yung bang itatayong Footbridge, Stairway to Heaven, Val, same place ba? Same location ba dun sa pinagtayuan? O saan ilalagay yan? Ayan. Arrest number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, mas malapit na sa istasyon ng MRT Kamuning Station sa GMA. Yes, Mayor, doon itatayo. At ito ngayon yung inanunsyo nitong si Transportation Secretary Vince Dizon na magsisimula na ngayong araw ang konstruksyon ng bagong Kamuning Footbridge sa kanto ng EDSA at Nia Road dito sa Quezon City. Pinangunahan ng kalihim ang inspeksyon sa pagtatayo ng footbridge kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ang rehabilitasyon, Mayor, ng Kamuning Footbridge ay kasunod ng reklamong natatanggap ng DOTR dahil sa taas ng footbridge nahihingalin ang mga dadaan, lalo na mga senior citizen o PWDs. Sabi ng kalihim, prefabricated na ang mga bahagi ng ikakabit na footbridge para hindi makaabala sa daloy ng trapiko. Pagtitiyak ng kalihim, walang idudulot na matinding abala sa trapiko ang pagtatayo ng tawiran dahil gagawin karamihan sa engineering work sa isasagawa tuwing 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw. Bukod sa mas mababa, ay hindi na mahirapan pa ang tatawid sa bagong footbridge. Isasabay sa konstruksyon ng pagsasaayos ng busway station na nakatakdang tapusin ang buong proyekto o itong buong istruktura sa buwan o sa darating na buwan ng Disyembre. Paliwanag ng kalihim, gigibayin lamang ang inireklamong footbridge kapag natapos na ang bagong tulay. Ang kontrata para sa disenyo at konstruksyon ng Kamuning Footbridge at rehabilitasyon ng busway station ay pinaglaanan ng DOTR ng pondong aabot sa mahigit 89 na milyong piso. Sinong gagawa? Alpha Omega o Saint Timothy? hindi napipiliin. Hindi na. Ang binabanggit nitong si Kalihim Dizon, ang direktiba ng Pangulo na mabilis na konstruksyon itong footbridge lalo pat nalalapit na, Mayor, ang holiday season. Ilang buwan daw gagawin yan? Mula ngayong araw na ito, Mayor, hanggang buwan ng Disyembre. Yun yung target na completion nitong construction at rehabilitation nitong proyektong ito ay hanggang sa buwan ng Disyembre. Magagawa yan basta 24/7 ang gawa. Ayan. So hindi na masyado mataas, ha? Hindi na, Mayor. Dahil nga doon sa ayaw na nilang ma-ulit pa yung binabanggit mo, Mayor, yung Stairway to Heaven. Talaga nga namang, ilang beses ko nang inakyat ito, Mayor. Talagang hihingalin ka. Hihingalin ka talaga, lalo na kung medyo may edad na. Yung lilipat o dadaan dito sa footbridge na ito, dito sa bahagi ng EDSA, kanto ng Nia Road, dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Tinitignan ko pa lang hinihingal na ako Ayan, Stairway to Heaven talaga, ha? But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. Ayan, maraming salamat, Led Zeppelin. Stairway to Heaven talaga, ha? O nga naman, Ay, nako, sino mga kaninong project nga ba yan? Anong administration yan? Sino nagpagawa niyan? Sinong kaninong bright idea yan? Report mo na kay Giselle, Sister L. PNP Chief General Nicolas Torre III, pangunahan ng pagbubukas ng SPD Directors Cup 2025. Inaugurasyon naman ng SPD at inaugurasyon ng SPD Bahay Pari. Ano ito? RH15, Giselle Ricafort. Giselle?
Sister El, nakay pinangunahan nga ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang pagbubukas ng Director's Cup ng Southern Police District at ang inaugurasyon ng Bahay Pari ng Hanay. Unang pinasinayaan ng General ang SPD Bahay Pari na sinuportahan ng mga fundraising activity o konstruksyon. Ayun, itong panagkasend yung spiritual well-being ng mga pulis sa pamamagitan ng mga regular na misa at iba pang aktibidad. Bukas din ito sa mga sibilyan. Sinimula ng proyekto noon pang sa ilalim pa ng liderato ni Police Brigadier General Kirby John Craft, ang dating SPD Director. Tuluyang natapos yung June 15 yung konstruksyon ng 150 square meters na bahay pari. Iyan ay 2 palapag. Maya-maya naman dakay si General Torre din magsasagawa ng simboliko o ceremonial shoot para sa Director's Cup 2025. Bukas ito hindi lamang sa mga pulis, kundi baging sa mga kawani ng media at sibilyan. 4 na araw na larga ang event. Unang 2 araw ay para sa mga uniform personnel, habang ang huling 2 araw naman ay para sa mga sibilyan. 850 pesos yung bayad bawat isa, 300 o 3,000 pesos naman kapag ka-team. Layon daw nito na maging sharpshooter ala Director Jimmy Santiago. Naku, nawala, ha? Ayan. Ba't ka naputol, Giselle? Pinatayan ka ng party line. Daming bayan. Samantala, ayan, oo nga, grabe talaga. Kasi, Sister Elle, alam mo yung marijuana? Pang food trip din yan ha? Ayan, may kasama kong rumboy nung araw, si Efren. Yan, pinangalanan mo, ha? Huwag ko na babagitin yung apelyado. Ayan, chumochong ka yan. Pucha, pagka kumain kami, ang takaw-takaw yung isang bandihado ng kanin. Seryoso? Ano yun? Pang food supplement? Yung ibang pampa-food trip. Ayan, nakakaloka naman yan. Lakan. Grabe, ayan. Pero hindi maganda po. Ay, sinabi mo. Wag pong ganyan. Ayan. Nakakaya. At bago ang report ni Sofia Gans, batiin mo natin si Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo, ay si Mayor Dr. Zenny Mendoza. Maganda umaga po, Mayora. Maganda umaga daw sa mga taga-Talisay. Ayan, kumusta po mga tawilis natin dyan? Ang sarap ng tawilis, loko. Ayan, at Maliputo. Ayan, at binabati natin si parang Manding Bahaka na parating inaabangan ang atay ni Sister L. Ayan. At sabi ni Kuyang Naval Captain Boots Soriano, ayan, ang costume ngayon ni Sister L ay shoulder to shoulder. Ayan. Shoulder to shoulder. Baka breast to breast na yan. Grabe na. Alatay no. Ayan. At binabatan si Dr. Ruel Aguila. Ay, Dr. Ruel Aguila, ha? Abungan mo si Doktora, si Secretary Aliling, ha? Wawa naman ha? Ayan. Atin Oscar Cristobal Sahagon na Imas Apo. Ayan. At parang Vic Lima, good morning. Chairman Rex Kayanong, ayan, may pa-derby ito ha? Noble Greg Kayambyamba, Noble Hill de la Cruz at Attorney Manny Casino ng Globe, ayan, at si Kuyang Carlo Bala. Oy, Dr. Ferdy Pagdilaw, ha? Ayan, kumusta kayo dyan? Ikaw talaga, Dr. Ferdy Pagdilaw, ha? Ayan, pilyo ka talaga, ha? At binabati natin si Dr. Joey Laceta, Kuyang Freddy Martinez, at potentate, Illustrious Potentate, Nelson Yao. Magandang umaga po sa inyo, ha? Shoutout ko din lakay si Miss Nini Rubia. Hi, Miss Nini, good morning. Ayan. May naiyak pala kanina dun sa pinapanood niya lakay sa akin no kwento mo. Ganun ba kay Doktora? Kay former Secretary Liling Briones. Ayan. May naalala daw kasi siya. Ganun ba? Yung lola nung nagbigay. Naalala niya lola niya. Medyo na-touch daw siya. Siyempre nga naman nakatouch yung mga ganyan, ha? At good morning, Kuyang dyan sa Boyet Mapili at Kuyang Rene Kasibang Pacquiao. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, isabong, kalat pa rin sa illegal
na gambling sites. Grabe. Hindi ito matapos-tapos lakay, ano? Itong mga, sabong-sabong, tsaka mga illegal na gambling sites. Kasi mayroong mga parokyano pa rin lakay. Alamin nga natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia? Namamayagpag pa rin ang e-sabong sa mga unregulated na gambling platform sa kabila ng nationwide ban ayon sa research firm na The Fourth Wall. Binigyang diin ng kanilang ulat kung paano gumagana ang unregulated na e-sabong sa labas ng istriktong protocol ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ayon sa Fourth Wall, maraming gambling platforms ang patuloy na nagho-host ng e-sabong at aktibong nagpo-promote ng laro sa ibang platform tulad ng Facebook sa pamamagitan ng groups at private messages para mag-imbita ng players. Dagdag ng research firm, bagamat kailangan ng account registration ng ilang laro, patuloy pa rin itong pinopromote na indikasyon ng mataas na demand at katatagan ng illegal na operators. Una rito ay pinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bisa ng Executive Order No. 9 noong December 2022 na isuspindi ang operasyon ng e-sabong sa buong bansa. Kabilang din dito ang pagpapatigil sa lahat ng online at remote na pagtaya sa sabong, pati na rin ang pag-livestream ng naturang event sa labas ng official venues. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 72 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Ilang days before Christmas. Ay, sumasayaw-sayaw pa ako. Ito namang TV na ito, may nakita agad ako. 133 days lakay bago magpasko. Bilis talaga ng panahon. At yan, ang kaba natin pala doon ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Wonder Woman, susunod na. Miss May Binauhana. Bye-bye. This time check is brought to you by